Nagkaroon na ng mga preemptive evacuation sa Cagayan Valley bilang parte ng kanilang paghahanda sa posibleng maging epekto ng bagyong Nika. Ito ayon kay Regional Director Leon Rafael ng Office of Civil Defense Region 2. Sa datos ng OCD Region 2, mayroon ng mahigit 1,500 na pamilya o kinabibilangan ng lagpas 4,500 individual sa lalawigan ng Isabela, Cagayan, Nueva Vizcaya at Quirino na nagkaroon na ng preemptive evacuation. Ang pinaghahandaan din nila ngayon ay ang posibleng pagbaha sa Cagayan Valley dulot ng Cagayan River at ng Magat Dam, gayon din ang posibleng landslide. At alam niyo naman yung geography ng lambak ng Cagayan na meron po mga bulubunduking parte. Yun po ang pinaghahandaan namin sa ngayon po. Kaya nagkaroon po kami ng preventive evacuation at lalong-lalo na yung nasa mga mabababang lugar. At pinayuhan naman ni Rafael ang mga mamamayan na huwag maging kampante dahil sunod-sunod ang mga bagyo na dadaan sa lambak ng Cagayan. Abiso pa nito, gawin ang lahat ng kaukulang paghahanda at sundin ang lahat ng mga hakbang na pinaiiral ng mga lokal na pamalaan o ng Disaster Risk Reduction and Management Office at palaging nakaantabay sa mga ulat panahon. Doon naman sa probinsya ng Aurora, sinabi ni Regional Director Amador Corpus ng Office of Civil Defense Region 3, mayroon ng 69 na evacuation centers sa iba't ibang munisipalidad ng Aurora. Mayroon na ring mahigit 1,200 pamilya o higit 3,600 individual ang naapektuhan ng bagyo. Karamihan dito ay preemptive evacuation. Inihayag naman ng opisyal na nasa 7,000 family food packs ng DSWD ang naka-preposition sa warehouse ng Aurora para sa mga nasa evacuation center. At dahil sunod-sunod ang bagyo, mailang lugar sa rehiyon ang hindi pa rin madaanan. Sa ngayon po may isolated po na yung barangay Jagyan po dyan sa may Dicadi area. Dahil po ito sa medyo mountainous siya at medyo ongoing repair po yung tulay at medyo tumas po yung tubig kaya isolated. And the rest po, lahat po naman passable pa as of this time. Nagkaroon din ng power interruptions sa bayan ng Dilangunan, Kasiguran at Dilasag, Aurora. Inilahad ni Corpus na halos kada araw nagsasagawa sila ng situational meeting o briefing kasama ang DRRM Council na dinadaluhan din ng iba pang ahensya. Para ma-address po directly yung mga namumunin preparing for equipments, logistics, alternate routes, yung mga posibleng mga staging areas kung sakali magkaroon ng malaking problema. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, President Catarong, SMNI News.